may isang sikat na politician nang biglaan pumanaw. Papangalanan ko na lang itong si Brygon Gono. Nung siya'y pumanaw, agad siya umakyat ng langit. Kaya lang, pinigilan siya ni San Pedro. Kagalang-galang na Brygon Gono, hindi po kayo basta-basta makakaakyat sa pintuan ng langit sapagkat may mga proseso tayong dapat sundin, sabi ni San Pedro. Ano po ba yung mga proseso na yan? Kailangan nyo manatili sa impyerno na isang araw. At isang araw naman po sa langit. At sa pangatlong araw po, kailangan nyo pong pumili o bumoto sa kung saan nyo po gustong lugar na manatili habang buhay. Ba't kailangan pang bumoto? Hanggang dito ba naman kanya kailangan pa magbotohan? Tsaka ayoko sa impyerno kanya. Ang baho-baho doon, ang init-init pa doon. Wala ho tayong magagawa at yun po ang kautusan, sabi ni San Pedro. Dahil wala siyang magawa, sumakay pa rin siya ng elevator. Pagpindot niya ng letter I, pababa ng impyerno. Habang pababa siya, nakaramdam siya ng matinding lamig at mabangong simoy ng hangin. Nakarinig din siya ng mga masasayang sigawan. Pagbukas niya ngayon ng pintuan ng elevator, tumambad sa kanya yung malawak na golf course. Nakita niya kaagad yung mga kabarkada niya, yung mga ibang kasama niya sa politika at yung mga ibang kaanak niya na masasayang nagkakape. Lahat ng masasarap na gawain nandun. Baka niya parang nagkamali ako kanina. Mas gusto ko na dito kanya. Lumipas ang maraming oras, hindi niya namalayan na nakaisang araw na siya. Ngayon, nung kailangan niya umakyat ng langit, pagpindot niya ng letter L, paakyat ng langit, bigla siyang nalungkot ngayon. Dahil nang makita niya yung mga tao dito, palakad-lakad lang. Tapos wala siyang kakilala. Ngayon, sabay-sabay pa nagkakantahan ng husana at may mga tumutugtog pa ng harp. Nalungkot bigla si Brygon Gono ngayon. Kinabukasan, kailangan niya humarap kay San Pedro para sa botohan. Kagalang-galang na Brygon Gono, nakapili na ho ba kayo kung saan niyo ho gustong manatili habang buhay? Sabi ni San Pedro. Wag niyo na lang kung sasabihin, San Pedro, sa ating mahal na Panginoon, kanya na ako po'y nakapili at nakapagdesisyon na sa impyerno na po ako mananatili. Mas gusto ko po doon. Nandun po lahat ng mga kakilala ko. Kayo pong bahala, sabi ni San Pedro. Iabot niyo po sa akin yung ang inyong daliri at lalagyan na po natin ng ink. Katunayan po na kayo po ay nakaboto na. Pag abot niya ng daliri niya, nilagyan ni San Pedro ng indelible ink. Pagbaba na niya ng impyerno ngayon, nakaramdam siya ng matinding init. Mabahong amoy. Pagbukas siya ng pintuan ng elevator, tumambad sa kanya yung lawang apoy. Lahat ng mga kakilala niya, yung mga kasama niya sa politika, pati yung ibang kaanak niya, pinaparusahan ni Satanas. Nagulat siya ngayon. Parang nagulat ka pa, sabi ni Satanas. Pumasok ka na dito kanya at ikaw na susunod. Hindi po ito kanya yung napili ko. Maganda po doon kanya. Hindi, ito yon yung impyerno. Kailan ka ba huling pumunta dito? Sabi ni Satanas. Nung pong kamakalawa. Nung camping period yun. Ngayon, totoong buhay na to.